Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni Mr. Jay Sonsa. Medyo nakakabahala itong post niya na ito. Sabi niya, tumulo ang pawis ng langit na kung tawagin ay ulan. Kasabay ng pagbalot ng dilim ng mapatid ang ilaw dagitab. 2:51 a.m. April 8, 2006. That was yesterday, no? Wednesday, namatay ang suga, nanindi og kandila. Suga is light, nanindi is nagsindi. So ito po ang post ni Mr. Jason Sa. Ano bang ibig niyan sabihin? Kaya kung mag-post ang isang tao na may kandila, lahat nagsasabi ng condolence, may nangyari sa pamilyang iyon. Ano ba? Manong Jay, Sir Jay, klaruhin mo naman. Sino ba yung pumanaw kung meron ha? Hindi ko alam. Basa tayo ng mga comments. Hamazaki TJ, magluluto na ba ng tuni-tuniladang pansit? Antonio Borromeo, pag nagkataon, mas bongga pa sa bagong taon ang himig ng kasiyahan ng taong magbubunye sa labas ng kani-kanilang bahay. Ano ba ito? Kaya, malala ko, nag-post si Professor Clarita Carlos. Sabi niya, nasaan na yung pagkatao natin? Na bakit kayo magbubunyi sa di umano'y kalagayan ng isang tao na may malubhang sakit? Ayan, banat ni Professor Carlos. Sinagot naman ni Kipichu, kung ang tao na yan sa kanyang karamdaman at may mangyari sa kanya ay magresulta sa kalayaan ng mga tao sa matinding paghihirap, then so be it, kasi nangyari na noon, nung namatay si Hitler at iba pa, grabing pagbubunyi ng buong kalibutan o buong mundo. O malala ko, nung World War II, nung ma-announce na nag-suicide ba, namatay si Hitler dahil sa sakit. Grabing celebration. Bakit? Kasi mayroong mga verses sa Bible na nabasa ko sa mga comments sa Proverbs na people will rejoice when evil men perish. Meron yan. People will rejoice when righteous leader sits on the throne. Ganon. So kung ang hari, example, Haring David, he was a man who has God's own heart. He was considered a righteous king, si Haring David. Kaya tuwan-tuwa ang mga tao dahil sa kanilang hari na meron ding mga masasamang hari sa Israel na nung namatay sila, baliwala sa mga tao. Hindi pa nga nila inilibing sa libingan ng mga hari dahil sobrang sama yung mga hari na yun. So, ganun yun. Kaya, bilib ako kay Kipicho na sinagot niya si Professor Carlos na huwag niyong sisihin yung tao kung magbunyi sila, depende sa klase ng leader na yan. Kaya ako, while this is happening, nagkakaroon ako ng lalong yung leksyon sa buhay ba na isipin ko, ano bang buhay ko sa mundong ito? Pag aalis na ako, anong legacy ko na iwanan? Marami bang makikiramay, malulungkot, magdadalamhati o maraming matutuwa? Dapat yan ang isipin natin ngayon. Kahit hindi tayo prominent, kahit sa inyong pamilya lang. Pag pumanaw ka na, dahil you invested so much time, effort, minahal mo ang pamilya mo, siyempre,
malulungkot ang pamilya. Sa iyong community. Okay, may nabasa akong article. Nangyari ito sa Amerika. Merong isang pastor, nagpunta siya sa liblib na county o state, ano, yung countryside. Saka pagbangon niya sa hotel sa the following day, natulog siya doon. Kita niya, prosesyon, ang daming tao. Daming tao. So, ang isip ng pastor, he must be a great leader, a politician, or somebody. Kaya grabing dagsa ng mga tao na nakiprosesyon. So, bumaba yung pastor, tinanong niya mga tao, sino yung taong namatay na ganun na lamang halos buong bayan nakipaglibing? Siya ba'y mayor? Siya ba'y ganito? Mataas ang posisyon? Sino siya? Nabigla yung pastor dahil sagot ng mga tao, isa siyang ordinaryong farmer dito sa amin. Kaya lang, nung nabubuhay pa siya, yung buhay niya is ginamit niya para tulungan ang maliit naming town na ito. Hindi, he's not somebody. Farmer lang siya, but farmer who lived his life sa pag-serve sa kanyang community. Kaya nandito kami halos lahat to mourn for his death. Sabi ko, ha? Ganyan? Wow. Sana ganyan din ako pag pumanaw ako. Then may isang pastor nagturo sa akin. Sabi niya, parang quotation, only one life will soon be passed. Only what's done for Christ will last. Kaya with this in mind, ngayon ang ginagawa ko, lahat sa Panginoon. Ang utos ng Panginoon is, mahalin mo ang Diyos at mahalin mo ang iyong kapwa-tao. So, yun ang two greatest commandments, loving God and loving fellow men. Kaya, yun ang ginagawa ko yun. Kaya yung income natin sa channel na ito, mga kaibigan, hindi ko na ginagamit para sa aking sarili dahil may pension pa naman ako. So, itinutulong natin ito para makatulong tayo sa mga kalaandig na tribo na nangangailangan ng tulong. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo naman sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon mo na ni ang atop sa tagaan na mugyero. Mga dago na ang buslot sa iyang balay. So kaulanan na gyud. Pambutangan ng og sisglo. Kapaliman. Pamisuran sa mga buslot. Pupasoon ang aray, ang buslot doon. So mo na ni ang yero nga among gihatag para mapulian to ang ilang atop ng mga buslot na. O karon humanagid sa pag-atop. So napulihan na gyud tong mga bosloton nga ilang atop. Salamat sa Ginoo nga napulihan ang among sin sa naghatag. Salamat sa nagtabang nga napulihan ang among atop nga dili nami maulanan. Oo. Salamat kid kaayo sa Ginoo. Ante pila na to katuig ang inyong balay nga inadto na ang itsura nga buslot na gyud. 15 na katuig, 15 na katuig. dugay na kayo. So nga naman ante sulod sa 15 na katuig wala gyud mo nakapuli og atop.
Kay naaya mong gipasan nga bugat nga problema. Mm. Sa wala mi nakapuli og atop. Tungod sa kalisod nga wala na ko'y trabaho, nga doon ako'y sakit nga bati karon sa akong lawas, nga dili na ko makakaya og trabaho. Si Uncle dili na sad ka trabaho. Di na sad siya ka trabaho. Oo, so salamat ka ante. Tagtag og hero. Salamat.